Ito nga mga kabayan, no? Yung balita patungkol pa rin po dun sa nasunog na building ng DPWH. 'Di ba? Kung ikikwento mo yung pagkakasunog, doon sa building ng DPWH sa isang grade 1, baka maniwala pa po yung grade 1 student mga kabayan. Mantakin mo mga kabayan, nasunog daw po yung building ng DPWH dahil pumutok po yung computer. 2025 na po ngayon mga sir, mga ma'am, dyan sa DPWH. 2025 na po, wala na po tayo sa panahon ng kopong-kopong na kung saan yung mga appliances po, mga kagamitan sa bahay, office na pumuputok mga kabayan. Tama po yung sinasabi po ni Colonel Nebriha dito po sa kanyang mensahe patungkol nga po dun sa nasunog na building. Ito po mga kabayan, sabi po niya dito, sumabog na computer ng DPWH, digaas, diuling o LPG. Nagpahayag na mapanuyang reaksyon si MMDA Stag Chief Edison Bong Nebriha matapos kumalat sa social media ang ulat hinggil sa umano'y sumabog na computer na sa gusali ng Department of Public Works and Highways. Sa kanyang post, binanatan ni Nebriha ang insidente sa pamamagitan ng isang biro na agad nag-viral sa social media. Sa US, pinag-uusapan ang AI o super intelligence. Sa atin, computer na sumasabog. Inaalam pa kung digaas, diuling o LPG. Tama naman po si Colonel Nebriha mga kabayan. Mantakin niyo po mga kabayan, 2025 na po ngayon. Ang maniniwala na lang po dyan sa kwentong kutsero po ninyo, yung mga grade 1. O kaya yung mga gokbu na walang sariling rasyonal O di kaya yung mga tanso, yung mga loyalista, sasabihin, hindi, talaga namang, hindi naman, wala namang may gusto para masunog yung, DPWH building na yan. Pagtatanggol pa po nila. Wala na po. Nandiyan po yung mga ebidensya Kahit ano pong sabihin ng mga taga DPWH, sasabihin na hindi, wala namang nasunog na may kinalaman dyan sa blood control. Nek nyo. Grade 1 lang ang kaya nyong lokohin. At naniniwala kami dito sa sinasabi po ni Colonel Nebriha. Diuling ba yan? Digaas ba yan? O LPG yung computer para sumabog? Tanong lang po saan ng DPWH. Ngayon, Secretary Dizon, Secretary Dizon, hindi po namin alam kung ano pong nangyayari po sa inyo. Kung kayo po ba tumatagilid na, o di kaya nag-iiba na po ang ihip ng hangin. Dati po, napakatino po ninyo Alam po namin yan Ngayon pa po kaya, matino pa rin po ba kayo? Nagtatanong lang po Kasi sir, kahit naman sino po sasabihin po ninyo na nasunog po yung building dahil sa computer, talagang tatawanan po kayo Di po ba? Talaga pong sasabihin, pinagloloko nyo lang po kami. Kung kayo po ay naniniwala dyan sir, Sir Secretary Vince Dizon, na ang computer po ang dahilan kung bakit nasunog po yung building na yan, mukhang malaki ang problema natin sir. Kung kayo po ay naniniwala na yung mga yan, wala pong may kinalaman dyan, lalaki po ang problema natin mga kabayan. Naniniwala ako na kapag yan po, pinaniwalaan po ni Secretary Vince Dizon, ay wala na pong mangyayari dyan sa investigasyon ng flood control na yan. Tagaan nyo po sa bato. Ano pong mangyayari dyan? Ang sisisihin na po ay yung panahon ni Pangulong Duterte. Ngayon nga lang po di ba? Iimbestigahan po nila si Senator Bongo. Dahil po sa flood control na yan, na ang tinuturo po si Romualdez at si Saldico,
Maraming nagtuturo. Ang iimbestigahan ninyo, si Bongo, Secretary Businison, ano na? Ano ba nangyari sa'yo, sir? Hindi lang itsura mo yung nag-iba eh. Mukhang ayaw naming mag-assume na ano bang nangyari sa'yo. But iba na po yung nangyayari. Di po ba? Ang tinutumbok po si Romualdez. Ang tinutumbok po si Saldico. Bakit ngayon biglang naging si Bongo? Ha? Sir, tatanong lang po. Paano naging si Bongo nasali dyan sa flood control na yan? Di ba? Kayo po ba ay... Ayoko na ituloy mga bayan. Yun lamang po mga bayan. Yun lamang po. Yun lamang po ang aking sentimento patungkol po dyan. At para nga po sa ibang balita na mga kabayan, ito nga po, ayon nga po kay Madam Malu Tikia, na yung nangyayaring mga investigasyon po, diyan po sa flood control na yan, tila bagay, ano na daw po parang alam na yung kalalabasan. Matik na daw po na alam na yung kalalabasan ng hearing na yan. Ito po mga kabayan, panoorin po natin si Madam Malu. Ma'am Malu, pasok po. The executive and legislative branches will have to sit down and determine among themselves what are we going to tell the public. Kasi it's between the two branches. Nakita natin ngayon sa 2026, wala pa yung intervention ng Kongreso, may red flags, paulit-ulit. Pare-parehong amount. Diba? NEP pa lang yan. So may problema na dun pa lang sa NEP. Tapos sasabihin ng DBM, wala kaming kakayahan to oversee. Yan, your honors, ang sinasabit ng ahensya. Can you look at that kind of reasoning? So ang tanong ko, hindi nyo alam. Ba't kayo nag-budget call kung hindi nyo riniribisa? Diba? Tapos, yung paano natin malalaman? I-open nyo yung insertions. Bakit ayaw ilabas ang bicameral report na may 28 blanks? Diba? Nasaan ang small committee report? Dahil both chambers, sino ang proponent sa Senado, sa House, sino ang nag-insert, magkano ang in-insert. Yun dapat ang una nilang gawin ng executive at legislative bago pa yung mga hearings. Kasi yung hearings na yan, isa lamang ang kumpas at isa lamang ang conclusion na predetermined na. Dito tayo pupunta ako ang bida, ito lang ang iipitin natin. Tingnan mo sa usapan, si Ko lamang, hanggat si Ko mag-testify, at sabihin niya na alam ito ni Speaker, hindi mo madadawit si Speaker. Di ba sinabi ni Speaker, si Ko at si Momo lamang ang nagplano niyan? Alam mo, matalino naman si Speaker Martin Romualdez. Sa tingin mo, mapapang-ikot siya than the likes of Ko and Momo? Kung ganon, hindi ka talaga dapat palang maging leader kasi napaikutan ka. Balikan ko lang yung sinabi ni Vice President Sara Duterte during sa ambush interview nung naitanong sa kanya yung patungkol sa ito nga nangyayaring investigasyon. Tinanong kasi sa kanya kay VP Sara, sa tingin niyo ma'am, too little too late na po itong nangyayari? But the Vice President responded, nothingness. Parang wala na lang ito. And then so mga past interviews din ni VP Sara, sinabi niya rin na kung talagang seryoso si President Marcos na matumbok kung sino yung nasa likod ng mga manumalyang proyektong ito, ay one day lang, Prof, ay matutukoy na kung sino ang nasa likod nito. Do you agree with that, Prof? Oo, alam mo, Jason, it will not take you months. Magkano ba ang confidential at intelligence fund ng Pangulo? Correct. Diba? Nasa iyo ang makinarya, nasa iyo ang military, nasa police. Bakit hindi pa andarin lahat ito so that we end up with, ito yung mga nagkasala, ito yung mga big fish.
Ako, I'm sorry to say, isang malaking pambubudol ito. Kasi, ang gusto ng presidente, ipivot niya ang kanyang administrasyon. Ang nangyari, ginolt niya tayo. Biro mo, after 3 years, biglang sinabihan niya ang Kongreso, mahiya naman kayo. 'Di ba?